viewers, welcome back to my YouTube channel, and for today's video I'm going to share on how to apply or file the petition for a K1 visa or a fiancé visa. What are the requirements that needed for applying for that petition or file that petition? So number one, the requirement, you should meet each other. So parang kailangan nyo munang mag-meet or magkita. At the same time, dapat magkaroon kayo ng at least 2 years of relationship. 2 years of relationship dapat. So kung ang boyfriend mo or ang girlfriend mo is gustong mag-file ng K1 visa or fiancé visa dito sa US, so kailangan mo nang magkita kayo. At the same time, dapat at least 2 years of relationship na yung relasyon ninyo. Ayun, so kailangan magkaroon kayo ng not exactly maraming travels, may travels kayo together, pictures together, kasama ang inyong pamilya or kaibigan. So yan po ang pinaka number 1 na requirements para po makapag-file ng K1 visa or fiancé visa. Okay? So, kailangan kung ang iyong petitioner or iyong fiancé dapat US citizen po siya. Hindi po pwedeng mag-file ang green card holder. Okay, dapat US citizen po talaga ang pwedeng mag-file. Okay, kahit ang girlfriend mo is nasa Pilipinas o yung ang boyfriend mo nasa US. So, yung boyfriend mo ang mag-file ng K1 visa or fiancé visa dito sa US. So, ayun. So, yun po yung pinaka-importanting requirements bago kayo makapag-file ng petition. So, ayun. So, number two requirements is, yun na nga, ang number 1 is kailangan nyong magkita muna ng iyong fiancé or ng iyong boyfriend bago kayo makapag-file ng K1 or fiancé visa. So, number 2 requirement is kailangan at least 2 years of relationship dapat ang inyong relasyon. Kasi marami pong mga fake relationship po na ginagawa para lang makapag-apply. So ngayon, yan po yung pangalawang requirements. So yung pangatlong requirements, dapat yung petitioner mo is a US citizen. Hindi po pwedeng makapag-file ng petition ang isang green card holder. Okay? So ayun po mga tears. So ayun. So, sa pag-file naman ng K1 visa or fiancé visa po, may 3 stages po yan, okay? Bago ma-approve ang inyong petition. So, number 1, una, mag-file po kayo ng inyong petition sa USCIS. Yun po yung website na pupuntahan ninyo. Mag-file kayo doon. Maraming requirements ang kailangan. Okay? So, sa next video, itatakal ko kung ano yung mga requirements na dapat i-upload doon sa USCIS. Okay? So, una nun sa USCIS, pag once na makapag-send na po kayo ng inyong petition or yung nakapag-file na kayo sa USCIS, mag-wait po muna kayo ng how many months. Okay? Depende po kung saang bansa po kayo naroroon. Kasi usually sa Pilipinas po, it takes almost a year bago po ma-approve sa USCIS. Kasi sa Pilipinas kasi madaming backlogs. So, after ma-approve ng USCIS, yung petition nyo ay isi-send po yan siya sa NVC, sa National Visa Center. Ayan po, yung NVC na naman po ang mag-check ng inyong mga documents. Kung totoo ba na talagang in a relationship kayo or nagkita na ba kayo. So marami silang mga hinahanap na mga proof of a relationship. Okay? So, kagaya ng sinabi ko kaganina, kailangan nyo ng maraming pictures together, kasama ang inyong friends, inyong family, at dapat may travel kayo together. Much better kung may mga travel kayo. Okay? Yung banding-banding nyo ba? So, after nun, mag-ask na si NVC ng mga documents. So, maraming documents ang i-ask ni NVC. So, kailangan nyo po siyang i-submit. Okay? So, after ni NVC, pag once na ma-approve na kayo sa NVC stage, ayun na po, ipo-forward
i-forward po ni NVC Center or ng National Visa Center ang inyong case sa US Embassy kung saan kayong bansa magpapa-interview, kagaya ng Pilipinas. So after ni NVC ma-approve, i-forward niya po yung case ninyo sa US Embassy Manila. And then si US Embassy, i-check niya ulit yung mga documents o yung petition ninyo kung pwede na po ba kayo for interview. Ayun. Bago ang interview, magkakandak muna yan sila ng medical. Pagkatapos nun, marami pa kayong mga procedure na gagawin. So, sa ngayon, ang ma-share ko lang sa inyo is yung mga requirements. Okay? Tsaka ang pinaka importanteng requirements. Una is dapat magkita muna kayo ng iyong fiancé. And the second one is at least 2 years yung relationship ninyo. And at the same time, pangatlo is dapat yung petitioner ninyo or yung boyfriend or girlfriend ninyo na petitioner should be a US citizen. Hindi po siya pwedeng green card holder lang. So, ayun po ang aking ma-share for today sa mga boyfriend and girlfriend na nagpa-plan na mag-file ng K1 or fiancé visa sa mga yung kasintahan na nasa iba't ibang bansa man yan o kung saang ibang bansa man yan po. So far, yan po yung update ko po, letter F. Yan po muna ang update ko. So, ayun. Thank you for watching and don't forget to like, share, and comments and subscribe on my YouTube channel. Thank you and have a good day. Have a blessed day, everyone.